Ito ay ang pelikulang Eragon noong 2006. Noong unang panahon, ang lugar ng Allegacia ay mapayapang pinamumunuan ng mga Dragon Riders. Ang pangunahin nilang layunin ay protektahan ang mga tao. Ngunit dumating ang araw na nag-agawan sa kapangyarihan ang mga Dragon Riders. Sinamantala ito ng rider na si Galbatorix para traidorin sila. Nagkaroon ng matinding labanan. Namatay ang mga dragon kasama ng mga riders. Magmula sa araw na iyon, ang lugar nila ay pinamunuan ng malupit na haring si Galbatorix. Sa gubat ay hinahabol ng mga kawal ng hari, sa pamumuno ng sorcerer na si Darza, ang prinsesa ng mga duwende na si Arya. Itinakas kasi niya ang isang bato na pag-aari ng hari. Pinatay ang mga kasama niya. Sinunggabon siya at nahulog sa kabayo. Sa kabilang dako, isang batang magsasaka na si Eragon ang pumuslit sa bahay para mangaso. Sa gabing ito, ang buhay niya at ng bayan nila ay nakatakdang magbago. Tinangkang tumakas ni Arya, pero sa pamamagitan ng mahika ni Darza ay napalibutan siya ng apoy. Nagawa niyang maipadala sa ibang lugar ang bato bago ito makalapit. Saan mo yun pinadala? Kawawang Darza, paano mo aaminin sa hari? Taano ka? Sa mga oras na iyon ay nasa gubat na si Eragon. Tumambad sa kanya ang liwanag na nagmula sa bumagsak na bato. Kinuha niya ito at iniuwi. Dumating sa bayan nila ang mga sundalo ng hari, at sapilitang kinuha ang mga kalalakihang nasa tamang edad para gawing sundalo. Lahat ng isinama niya hindi na bumabalik! Pumunta naman si Eragon sa tindahan ng karne para bumili. Wala kang pambayad para sa karning ito. Inilabas niya ang napulot na bato para gawing pambayad. Natakot ang lalaki nang makita ito. Ibalik mo na ito. Yan ay sa hari. Ilalagay mo ang lahat sa panganib. Alis na! Sa daan ay namataan niya ang lalaking si Brom, na sinisita ng mga sundalo dahil sa mga nahuli nitong ibon. Kinukumpiska kong lahat sa ngalan ng hari! Lahat kasi ng bagay sa lugar nila ay inaangkin na pag-aari ng hari. Umuwi siya sa bukid kung saan siya lumaki. Sinalubong siya ng pang-aasar ng pinsan niyang si Roran. Papurihan si Eragon! Bumalik na ang mga ngaso! Kaya lang, wala naman ako nakitang nahuli. Nag-umpisa ang kanilang kulitan. Wala ka talagang galang sa isang hunter. Nakasanayan na nilang magduelo gamit ang kahoy o kaya naman ay sandok. Tuturuan na naman ba kita ngayon? Huwag kang mayabang! Pagkatapos ay itinago niya ng palihim ang napulot niyang bato. Habang nag-aani sila ng pananim ay nagpaalam si Roran sa kanya. Nasa edad na ako para maging kawal. Pero aalis ako bago sila dumating. Ayoko magsilbi sa hari. Nalungkot siya sa mga narinig. Kinagabihan ay nag-usap sila ng kanyang Uncle Gero. Bisa hinahanap pa ng tao ang nasa harap na nila. Pero sa ilan, ang paglayo ay pagbabago ng kapalaran. Kaya po ba umalis si inay? Ano man ang dahilan niya, kailangan isipin nating umalis siya para sa kapakanan mo. Isa pa, dahil sa kanya, nagkaroon ako ng isa pang anak. Bata pa lang siya nang iwan siya ng kanyang ina. Ngayon ang araw ng pag-alis ni Roran. Sobrang lungkot ng ama nito habang nakatanaw sa paalis na anak. Nagpaalam ito sa kanya at tuluyan ng lumisan. Labis din ang lungkot niya at paninibago na wala sa paligid ang pinsan niya. Pinuntahan niya ang batong napulot niya. Nakita niyang gumalaw ito. Hindi ito bato. Isang itlog. At napisa sa harapan niya. Ano ka nga ba? Hindi ka naman isang ibon. Isa itong dragon. Nang hawakan niya ay naramdaman ni Brom ang presensya ng dragon. Gayun din si Haring Galbatorix. At si Prinsesa Arya, na noon ay nakakulong sa palasyo ng hari. Nilapitan siya ni Darza at tinanong uli ang tungkol sa itlog. Nasaan na? Huli ka na. Napisa na. Natulog sa tabi ni Eragon ang dragon. Paggising niya ay may marka na siya sa kamay. Tignan mo yung ginawa mo. Bago mag-umpisa ng trabaho ay pinakain niya muna ito. Natapon lang ang gatas na ibinigay niya. Nagsuot ito sa mga sulok at naghanap ng makakain. Ikaw lang pala ang katapat ng dagang yan. Pumunta sa hari si Darza para ibalita ang pagkapisa ng itlog. Mahal kong hari, ang dragon ay lumabas na sa isang binatilyong magsasaka. Kapag ang mga warden na lamang totoo nga ang alamat, tiyak na lalakas na ang loob nilang labanan ako. Hindi sila dapat makaroon ng pag-asa. Ang mga Varden ay grupo ng mga rebelde na kumakalaban sa hari. Ang dragon ang naging kabonding ni Eragon mula nang umalis ang pinsan niya. Kasaan ang nanay mo? Iniwan ka rin ba niya? Nagmamadali rin ba siya nang umalis? Tinawag naman ni Darza ang mga alagad niyang rasak. Iniutos sa mga ito na hanapin si Eragon at patayin. Kinagabihan ay nakihalubilo si Eragon sa mga taong naghihinagpis sa kahirapang nararanasan.
Dito ay narinig niya ang kwento ni Brom. Nagdaan ng panahon na ang bayang ito'y umunlad ng walang kinatatakutan at karasan. Panahon ng mga dragon at mga dragon riders. Hanggang sa isa sa kanila, ang rider na ang pangalan ay Galbatorix. Nang ba siyang agawin ng lahat ng kapangyarihan at patayin ng sinumang rider na laban sa kanya? Nagalit ang mga sundalo ng hari sa mga narinig. Tama na yan. Gusto mo bang pitahin ka talaga ngayon? Wag! Patapusin niyo siya! Pinaalis ito ng mga sundalo. Ang panahon ng dragon riders, ibabalik muli. Unti-unti nang lumaki ang dragon na alaga ni Eragon. At sinabi ni Brom, ang panahon ng Dragon Riders ay babalik muli. Pero alam mo, dapat mo nang matutong lumipad. Tuwang-tuwa siya nang makitang nakalipad na ng mataas ang alaga niya. Pero labis na lungkot ang naramdaman nang hindi na ito bumalik. Maya-maya ay sumakit at umilaw ang marka niya sa kamay. Tumambad sa harapan niya ang napakalaking dragon. Ano nangyari? Nakakausap niya din ito sa pamamagitan ng isip. Tama si Brom Eragon. Ang panahon ng Dragon Riders ay babalik muli. Nabasa mong iniisip ko? Ako si Saphira, at ikaw ang aking rider. Rider? Kinagabihan ay pinuntahan niya ang tirahan ni Brom. Nakita niya dito ang isang libro tungkol sa mga dragon. Nakita siya nito at pinaaalis. Gusto ko pang makinig tungkol sa mga dragon. Gaano sila kalaki? Kailan sila bubuga ng apoy? Hinaan mo ang boses mo. Umuwi ka na. Ano ka ba talaga? Sinungaling? O isang duwag? Alam kong totoo ang sinasabi mo. Pagkaalis niya ay kinuha ni Brom ang nakatagong espada. Sa daan ay may nakita siyang mga taong nagtatakbuhan. Pagdaan niya sa bahay ng tindero ng karne ay nakarinig siya ng malakas na ingay. Sinabi ko na sa inyo, ang pangalan niya ay Eragon. Nakatira siya sa bukid, malapit sa burol. Ito ay ang mga rasak na alagad ni Darza at hinahanap ng mga ito ang itlog. Mabilis siyang tumakbo pa uwi para balaan ang tito niya. Ngunit dumating si Saphira at isinama siyang lumipad. Ibaba mo ako! Nasa panganib ka! Kailangan malaman ni Akyo! Huli na ang lahat! Wala ka na magagawa! Mapatayin ka nila! Ilang saglit ay ibinaba din siya nito. Ngunit huli na, patay na ang tito niya nang datnan niya. Kaya nagalit siya ng husto kay Saphira at nakapagsalita ng hindi maganda. Kasalanan mo to! Pero siguradong papatayin ka rin Hindi! nila. Baka nailigtas ko siya! Umalis ka na! Huwag ka nang papalik! Umalis nga ito at iniwan siya. Na siya namang dating ni Brom. Inatake niya ito at nakita sa kamay niya ang marka ng dragon. Nasaan ang yung dragon? Wala na! Pinalayas ko na siya! Ayaw niyang umalis hanggat hindi na ililibing ang uncle niya. Kaya sinunog ni Brom ang bahay at binitbit siya palayo. Pinasakay sa kabayo at mabilis silang umalis. Naglakbay sila sa mga bundok at nagpahinga sa gitna ng gubat. Tawagin mo ang yung dragon. Pinatay ang uncle ko dahil sa kanya. Siya ang nag-iingat sa'yo laban sa mga Razak. Kaya ko siyang patayin. Matapang ka nga, pero may pagkasutil. Ang mga Razak ay pumapatay ng walang awa, pero ang batang 15 anyos lamang. 17. Pasensya na. Pero sa tingin ko ang isang binitilyong tulad mo ay tatagal lamang ng 1 minuto laban sa mga Darza Assassins. Kung ganun, si Darza mismo ang papatayin ko. Si Darza ay isang shield na sinasaniban ng mga demonyo. Pag nakaharap mo si Darza, matutulad ka lang sa iyong uncle. Magdasal kang hindi magtagpo ang landas ninyo. Ikaw ang nalalabing pag-asa ng mga Varden. Sino naman sila? Mga rebelde, mga taong matatapang at sila ay handang lumaban sa paghahari ni Galbatorix. Marami sila at nagkukubli sa kabundukan ng Beor. Bakit alam mo ang lahat ng to? Dahil marami na akong karanasan sa buhay. Wala siyang nagawa kundi tawagin si Saphira sa pamamagitan ng isip. Saphira, naririnig mo ba ako? Hindi naman ako umalis. Pasensya na sa sinabi ko. Naiintindihan ko. At sino naman siya? Siya si Brom. Marami siyang alam sa mga dragon. Kinilatis ito ni Brom. Maskulada, tamang-tamang sukat ng katawan. Ang mga sungay, matalas. Sa madaling salita, sa matikas na dragon. Totoo nga, marami siyang alam sa mga dragon. Kakayanin ka na niyang ilipad. Ayoko. Hindi na uli ako sasakay. Ipinaliwanag ni Brom sa kanya ang lahat ng kailangan niyang malaman. Kapalaran mo maging Dragon Rider. Ang mga Varden ay kailangan ng rider para matalo nila si Darza at ang hari. Pero hindi ko ito pinangarap. Pero ikaw ang pinili ng kapalaran. Ang itlog ng dragon ay mapipisalang kapag nagtagpo na sila ng rider. Maghihintay ito kung kinakailangan. At ngayon natagpuan ka na niya. Paglilingkuran ka niya at ikaw lang. At yan ang dahilan kaya ka nasa pangarip. Dahil ang pinakamabilis na paraan para matalo ang dragon ay kung mapapatay ka nila. Ang rider ay patuloy na mabubuhay kahit wala ng dragon. Ngunit kung ang rider ang mamatay. Mamamatay din na ang dragon. Sa kampo ni Darza ay patuloy sa paggawa ng sandata ang mga tauhan. Nabigo ang mga alagad niya kaya ang pangkat na ito naman ang inutusan niya. Ang binatilyo, natakasan ng mga rasak. Dalhin niyo sa akin. Nagplano naman si Brom kung paano sila makakarating ng ligtas sa lugar ng mga Varden. 5 araw pang mahirap na biyahe bago ang ilog sa bayan ng Dareth. Kung makakarating tayo doon at di nila nasusundan, ligtas na tayo. Sabihan mo si Saphira na sumunod sa atin at magbantay kung may mga urgal. Pag natuntun tayo, katapusan na natin.
Sinimulan nilang maglakbay habang si Sephira ang magiging lookout sa parating na kalaban. Napatigil sila sa paglalakbay dahil sa narinig na sigawan. Nagkubli sila at tiningnan ang nangyayari. Isang grupo ng naglalakbay ang hinarang ng mga kawal ng hari. Minabuti ni Bram na wag nang makialam. Bakit hindi natin sila labanan? Tahimik! Hindi ka pa handa para makipaglaban. Ipinagmalaki niya dito ang natutunan nila ng pinsan niyang si Roran. Kaya sinubukan nito ang kakayahan niya. Pero puro tama lang ang inabot niya kay Bram. Sino ba yun? Nakikita ko na ang pinaghirapan mo. Hindi ang pinsan mo si Roran ang kalaban mo. At hindi rin ito mga sanga ng kahoy lamang. Nagpatuloy sila sa paglalakbay. May nadaanan silang maliit na bayan at tumigil dito sandali. Bumili ka ng tinapay doon sa iba. Tanda mo umiwas kang makipag-usap. Sa hindi sinasadya ay napadpad siya sa bahay ng manghuhula. Gusto mo bang basahin ni Angela ang iyong kapalaran? Dahil sa mga buto ng dragon na ipinakita nito ay pumayag siya na magpahula. Komplikado ang buhay mo, pero matagal ka nang hinintay ng nakararami. Mga digmaan ay daraan sa buhay mo. May kapangyarihang kantaglay na inaayawan mo. At may isang babae, tinatawag ka niya sa iyong panaginip. Bahagi siya ng nakaraan mo at ng iyong hinaharap. Paglabas niya ay hinarang siya ng kalaban. Tinulungan naman siya ni Bram. Nakaharap nila ang marami sa mga ito. Nagtulungan sila para makatakas. Nang wala na silang malusutan ay nagpakawala siya ng pana sabay sambit ng isang dasal. Napabagsak niya ang mga kalaban gamit ang mahika. Pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Dumating si Sephira at tinulungan sila. Nakita niya sa panaginip ang babaeng may dala ng nakuha niyang itlog. Nakakulong ito at pinahihirapan ng kalaban. Ang mahika na ginamit niya ay nagmula sa dragon. Kusa itong natututunan ng rider. Kaya lang mapanganib itong gamitin. Ang mahika dapat ay huli mong sandata. May layunin ito. May mga limitasyon. May mga spell na pahihinain ka. Ang ibang spell ay pwede kang mawalan ng malay. Ngunit ang ibang spell, pag ginamit mo na hindi ka pa handa, ay papating ka. Tinuruan siya ni Bram sa paggamit ng spell. Ngayon, dahil siguradong alam mo nilang narito na tayo sa lugar na ito, doon na tayo dadaan sa kabundukan. Mas magiging madali ito kung ikaw ay lilipad. May narinig ako tungkol sa paglipad. Handa ka na bang subukan muli? Okay na, hindi na pala nakakatakot. Humanda ka ngayon! Masaya siyang sumakay sa likod ng dragon. At lumipad ng sobrang bilis sa malawak na kabundukan. Ang dragon at ang rider kapag nagkaisa ang puso ay pareho din ang makikita. Nakikita niya ang ganda ng buong kabundukan kagaya ng nakikita ni Sephira. Si Bram naman ay nakasunod sa kanila sakay ng kabayo. May mga alagad si Darza na nakasunod sa kanya. Mula sa itaas ay nakita ni Eragon ang nakaambang panganib kay Bram. Kaya nagmadali silang balikan ito. Tinalunan siya ng kalaban kaya nalaglag siya at gumulong pababa. Nawalan naman ng kontrol si Sephira. Bumangga ito sa puno at bumagsak. Hinarap niya ang mga kalaban gamit ang mahikang natutunan niya. Lahat naman ng kalaban na matamaan ng espada ni Bram ay natutunaw. Na ikinamangha ni Eragon. Ginamot nila ang mga sugat ni Sephira. Pinagalitan siya nito sa pagpapabaya sa dragon niya. Nagtataka siya kung bakit madaming hindi pangkaraniwang kaalaman at kakayahan si Bram. At kung bakit ganun na lamang ang pag-aalala nito kay Sephira. Tiningnan niya ang palad nito at nakita ang parehong marka na nakaukit sa palad niya. Si Bram ay isa ding dragon rider noon. Pero ang dragon niya ay matagal nang wala. Pinatay ito ng isa pang rider na si Morzon. Hinanap niya si Morzon at pinatay gamit ang sarili nitong espada. Kaya nasa kanya ngayon ang espada nito. Pero bigo siyang patayin ang hari at ang dragon nito. Mula noon ay namuhay siya sa lungkot at nagtago. Nagalit naman si Darza sa mga kawal dahil nabigo na naman silang patayin si Eragon. Kaya pinatay niya ang pinuno ng kawal at nagtalaga ng bagong pinuno. Pinuntahan niya sa kulungan si Arya at nilagyan ng lason sa katawan. Sa panaginip ni Eragon ay nakita niya uli si Arya. Nang hingi ito ng tulong at itinuro ang kinaroroonan. Pero ito ay mahika lamang ni Darza para mapapunta siya ng kusa sa lugar ng kalaban. Paggising ni Bram ay nakita siya na naghahanda. Saan ka pupunta? Hahanapin ko si Arya. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Ililigtas ko siya. Hindi kita pwedeng payagan. Masyado mapangarib yan. Ako ang magpapasya dito, hindi ikaw. Kailangan pilitin mo maunawaan na ang buhay mo ang pinakamahalaga. Isang maling desisyon, ang lahat ay mawawala ng saysay. Mabuti ang maging matapang. Ngunit, minsan mas mabuti maging matalino. Eragon, makinig ka naman sa akin! Eragon, Pakiusap, Saphira.
Ako ang rider, kaya ako ang masusunod. Walang nagawa si Saphira kundi ang sumunod. Naiwang mag-isa si Brom. Nagtago sila sa labas ng kaharian at naghintay ng gabi. Sa loob ng lugar na yun ay kamatayan, Aragon. Hindi para sa atin. Kinagabihan ay pumasok siya mag-isa sa lungga ng kalaban. May lalaking nakasunod sa kanya nakasuot ng hood. Sa pamamagitan ng mahika ay nalaman niya ang silid na kinaroroonan ni Arya. Aragon, hindi ka dapat nagpunta pa rito. Pero ang sabi mo, Iwan mo na ako. Umalis ka na. Huli na para umalis siya. Minaliit siya nito kaya sinaksak niya ng espada pero bigla itong naglaho. Pinalipad naman nito papunta sa kanya ang mga bagay sa paligid. Nagawa niyang pahintuin ang mga ito. Isang batang magician, nararamdaman mo na ba ang panghihina ng iyong katawan? Inangat nito ang isang malaking sibat. Sabi nila habang ang Dragon Rider ay malapit nang mamatay, maririnig din niya ang paghihingalo ng sarili niyang dragon. Sinalo ni Brom ang sibat na dapat ay sa kanya. Natamaan niya ito sa noo at bigla itong naglaho. Pinilit nilang tatlo na makaalis sa lugar. Hinarang sila ng maraming kawal. Dumating si Saphira. Lumantad din ang lalaking nakasuot ng hood at tinulungan sila. ang mabuti pa, umalis na kayo ngayon din. Umalis silang tatlo sakay ni Saphira. Habang ang lalaki ang humarap sa iba pang kalaban. Tumigil sila sa gubat. Si Brom ay nanghihina na. Si Darza, Patay na si Darza. maaari lang mamatay ang isang shade kung mapupuruan mo ang kanyang puso. Pumunta ka sa mga Varden. Dalhin mo ito. Ibinigay sa kanya ang hawak na espada. Iwan niyo na ako dito. Ayoko. Kailangan kita. Ako talaga siya nangangailangan sa'yo. Binigyan mong muli ng kahulugan ang buhay ko. Ingatan mo si Saphira. Kung wala siya, ang buhay mo ay mawawalan na rin ng kabuluhan. Hindi ka dapat mamatay. Kasalanan ko ito. Sinubukan niyang pagalingin si Brom pero hindi ito umubra. Hindi pa sapat ang lakas mo. Ganyan nga bata. Malakas ang loob, pero walang disiplina. Patawarin mo ako. Aragon, hayaan mo siyang mamatay ng may dangal bilang Dragon Rider. Isinakay ni Saphira si Brom at lumipad sa kalawakan. At namatay ang dating Dragon Rider sakay ng dragon. Kinabukasan ay inilibing nila ito. Hindi pa ako pwedeng bumuga ng apoy pero pwede kong gawin to para kay Brom. Dahil dyan, hindi siya mabubulok. Maalala pa kaya siya? Oo, ng maraming tao. Sa gitna ng paglalakbay ay biglang nabuwal si Arya. Kumakalat na sa buong katawan niya ang lason na inilagay ni Darza. Kailangan siyang madala agad sa mga Varden. Biglang may bumagsak na lalaki sa harapan nila. Ang taong yan ay sumusunod sa atin. Sino ka? At bakit mo kami sinusundan? Ito ang lalaking nakahod na tumulong sa kanya. Ako si Mortag, at kailangan mo ako, Dragon Rider. Salamat, pero hindi kita kailangan. Hinahanap po ang mga Varden. Kabisado ko mga bundok, bawat burol at ilog. At dahil kailangang makarating agad sa mga Varden, ay pumayag siya na sumama sa kanila si Murtag. Naglakbay sila ng lalaki gamit ang kabayo habang si Arya ay sakay ni Saphira. Huminto sila pagdating sa ilog. Maglalakad na tayo mula rito. Dito ay nasundan sila ng maraming kalaban. Walang ibang paraan para makatakas kundi ang tumalon sa tubig. Pag-ahon ay may nakaabang na mga sibat sa kanila. Dinala sila sa isang malawak na kuweba. Ang grupong ito ay ang mga Varden na hinahanap nila. Si Ajihad ang pinuno ng mga ito. Sa utos nito ay tinawag niya si Saphira, na agad namang dumating. Pagkapasok ay kaagad na isinara ang lagusan ng kuweba. Humihina na ang tibok ng puso ni Arya. Kaagad itong dinala sa manggagamot. Nasundan naman sila doon ng mga alagad ni Darza. At pinatay ang mga bantay. Nalaman nila na may mga kalaban sa paligid. Hiningi ng pinuno ang tulong nila ni Murtag. Kaya lang nakilala nito ang kasama niya. Lagwin siya! Hindi! Kasama ko siya. Niligtas niya ang buhay ko. Anak siya ni Morzan, ang traidor. Totoo ba yan? Hindi ako pwedeng pumili ng ama. Ito lamang ang iniwan niyang pamana sa akin. Galit ako sa kanya hanggang siya'y namatay. Ikulong niyo siya! At kapag nagtangkang tumakas, patayin niyo. Hindi ako pwedeng sumugal. Ang pagdating ng mga Urkala ay nangangahulugang kasunod na nila ngayon ang mga kawal ng hangin. Tinipon naman ni Darza ang lahat ng kawal. Tatapusin na natin ang rebelyon ngayong gabi! Ubusin sila! Si Aragon naman ay kinausap ni Pinunong Ajihad. Sa loob ng kuwebang iyon ay maraming tao ang umaasa sa kanya. Nang mabalita namin ang tungkol sa bagong Dragon Rider, inaasahan namin ng isang higit pa sa... Higit pa sa akin. Narinig ko na yan. Abala sa paghahanda ang mga tao. Ang iba ay naglagay ng mga patibong sa buong paligid. Kinagabihan ay bihis na ang lahat at handa na para sa parating na laban. Si Arya ay lubusan na ding gumaling.
At dumating na nga sa lugar ang mga kalaban. Pinasabog ang harang sa harapan at lumantad ang napakaraming kawal. Sa taas ay nakahanda na si Eragon at Saphira. Bakit ako? Pinipili ang pinuno dahil sa kanyang puso. Pero may takot pa rin ako. Kung walang takot, walang katapangan. Pero kung tayo ay magkakaisa, ang mga kalaban natin ang dapat matakot. At umpisa na ng matinding labanan. Lilipat tayo! Para magtagumpay o mamatay! Nakalabas naman si Murtagh mula sa kulungan. Tumulong siya sa laban. Nakuha niya ang tiwala ng ibang tao doon. Nalula sila nang makita ang napakarami pang parating na kalaban, sa pangunguna ni Darza. Binugahan ni Saphira ng apoy ang mga kawal. Umusal ng dasal si Darza at nakalikha ng isang halimaw. Tinulungan naman niya si Murtagh sa mga kalaban, kaya amanas na sila. Nakaharap niya si Darza. Bali wala ang apoy na ibinuga ni Saphira dito. Hindi din tinatalaban ng espada ang halimaw na sinasakyan nito. Anong isang yun? Black magic. Muntik na silang matamaan ng apoy na ipinukol sa kanila. Lapit pa! Patatama ako ang puso niya! Kaya lang nahuli ng halimaw si Saphira at nakagat sa leeg. Saphira! Sinaksak niya sa mata ang halimaw kaya bumitaw. At binugahan din ng apoy. Malubha ang natamong sugat nito. Nasaktan ka! Huwag mo pong alalahanin. Tuloy ang kanilang laban. Ano nangyayari? Lumala po ang paningin ko! Hindi paningin niya ang lumalabo kundi ang paningin ni Saphira. Apektado siya sa nararamdaman ng dragon. Paubos na ang lakas nito pero kailangan nilang tapusin ang laban. Kaya naisip niyang bumaba sa bandang buntot gaya ng ininsayo nilang dalawa. Nagulat si Darza nang makitang wala na siya sa likod ng dragon. Nagawa siyang may hagis ni Saphira papunta sa kalaban. At naibaon sa puso ni Darza ang espadang bigay ni Brom. Natunaw ito at naging abo. Bumulusok siya pababa. Nagawa naman siyang saluhin ni Saphira bago ito tuluyang nawala ng lakas. Bumagsak silang dalawa. Nilapitan niya ang sugatang dragon. Nagawa natin na magkasama. Sinubukan niyang pagalingin gamit ang natitira niyang lakas. At sabay silang nawala ng malay. Natapos ang labanan. Nagkalat ang maraming bangkay sa paligid. Sumunod na eksena ay nagkamalay siya habang binabantayan ni Murtagh. Dahan-dahan, Ryder. Si Saphira. May mga kaibigang mahirap palitan. Nalungkot siya sa pag-aakalang hindi nakaligtas ang dragon. Swerte mo lang, hindi siya pinalitan. Akala ko hindi ko nagawa. Hindi na talaga dapat. Matigas ang ulo mo. Pero salamat pa rin. Siguradong ipagmamalaki ka ni Brom. Tayong dalawa. At si Arya? Alam ko itatanong mo yan. Bumalik siya sa Ellesmere. Hinabol niya si Arya sakay sa likod ni Saphira, na noon ay pabalik sa kanilang kaharian. Dahil siguradong iyon ang susunod na aatakihin ni Haring Galbatorix. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Wala nang pagkakataon. Kailan kita ulit makikita? Mabilis naman ang panahon. Kahapon lang ikaw ay isang magsasaka. Ngayon isa ka ng bayani. Bukas, maaari magkasama na naman tayo. Hihintayin ko ang bukas na yun. At nagpaalam sila sa isa't isa. Ingatan mo siya, Saphira. Oo. Aba at may puma pag-ibig. At dito po natatapos ang kwento. Paki-like at subscribe naman po sa aking channel para sa susunod pang mga video. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli.